Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon. At narinig natin mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas kung papaano ito ay nangyari. At maganda ring malaman na nangyari ito bago tuluyang harapin ng ating Panginoong Hesus ang kanyang krus, ang kanyang pagpapakasakit, paghihirap at kamatayan. At sa pagharap ng ating Panginoon sa kanyang krus, magiging malinaw sa kanya at sa kanyang mga alagad na ang lahat ng ito ay kinakailangan mangyari upang masunod ang kalooban ng Ama. At sa pagkakataon na ito, ayon sa Ebanghelyo, isinama ni Jesus sa itaas ng bundok upang magdasal ang tatlo sa kanyang mga alagad na palagi niyang isinasama kapag meron siyang mga mahalagang gawain. Si Pedro, si Juan, at Santiago. At doon sa itaas ng bundok, nasaksihan ng tatlong alagad na ito ang pagliliwanag, ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon. At doon sobrang nagulat at hindi makapaniwala si Pedro at halos nawala siya sa kanyang sarili dahil ang totoo, natulog sila at nang magising siya, para bang siya'y naalimpungatan at nagulat sa kanyang nakita. Kaya agad sinabi niya, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." At sinasabi ng Ebanghelyo, ang totoo, hindi alam ni Moises, ni Pedro, ang kanyang sinasabi. Dahil nagulat siya na bigla, kagigising lang at hindi niya pa alam ang kung ano ba talaga ang nangyayari. Pero ano ang mahalagang dapat nating pulutin dito sa Ebanghelyong ito, kapistahan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon? Ang tinig ng Ama. Ipinakilala ng Ama ang anak. Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan. Napakahalaga, mga kapatid, ang tinig na ito ng Ama. Mahalaga sa pagkakataong iyon para kina Pedro, Juan, at Santiago. Sapagkat pagbaba nila ng bundok, haharapin na nila ang matinding pag-uusig, ang matinding krus. At maaalaala nitong 3 alagad na ito na doon sa itaas ng bundok, nasaksihan nila ang kaningningan ng Panginoon, na para bang nagsasabi, hindi magtatapos ang lahat sa kamatayan. Ang mananalig at magtitiwala sa Diyos ay magkakamit ng kaluwalhatian sa kanyang piling sa langit. Kaya nga sinasabi, ang pagliliwanag, ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon ay patikim lang, pasilip lang sa kung ano ang mangyayari doon sa buhay na walang hanggan sa piling ng Ama. Kaya mga kapatid, mahalaga ang salita ng Ama. Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan. Mahalagang mahalaga sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin na ang daming
nagsasalita. Ang daming pwedeng pakinggan. Pero sino ba ang nagsasabi ng totoo? Sino ba ang nasa panig ng Diyos? At sino ba ang mas dapat pakinggan? Napakahirap mga kapatid sa ating kapanahonan ngayon, lalo na sa mas tumitinding advancement ng social technology. Ang hirap paniwalaan. Ito bang nagsasalitang ito ay totoong siya? O baka naman AI? O baka naman ibang tao? O baka imbento lang? Napakahirap agad-agad maniwala sa kung ano ang nakikita, nababasa, napapanood, naririnig sa social media. Kaya ang paanyaya ng Ebanghelyo, bumalik tayo sa basic. Balikan natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na matatagpuan natin sa Biblia, sapagkat ang salitang ito ng Diyos ay salita ng katotohanan. Kailanman hindi tayo ililigaw, kailanman hindi tayo ipapahamak, sapagkat ang salitang ito ng Diyos ay si Jesus mismo, ang salita na nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin, na siya lamang natin dapat pakinggan.